Sa kabila ng mga krisis at sigalot sa buhay, ay mga pagkakataon upang lumago at mas maging mabuting tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos sa mga tagupiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay crisis. Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, mga hirap, at mga krisis sa buhay. Merong mga conflicts. Merong mga hindi magagandang karanasan sa bawat isa, sa negosyo, sa trabaho, sa mga katrabaho. Lahat tayo ay may mga pinagdaraan ng krisis sa buhay. Ikaw, ano yung krisis mo sa buhay mo ngayon? Ito yung binibigyang diin sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating gospel ngayong araw na ito, na ang pagdating ng Panginoon ay hindi magdadala sa atin sa isang maalwan, sa isang, sabihin natin, komportableng buhay. Sapagkat most of the time, kapag tayo ay sumunod sa landas ni Kristo, naroon palagi yung hirap, naroon palagi yung krus, nandoon palagi yung mga pagsubok sa buhay. Minsan may mga nakakausap ako na tao na bakit sila umalis sa pagiging Katoliko at lumipat sa partikular na sekta ay dahil sabi nila doon umunlad yung buhay nila, doon nagkaroon ng solusyon yung mga problema nila, doon naging maalwan yung buhay nila. Kumpara nung sila daw ay Katoliko ay magulo yung kanilang buhay. Nung sila Katoliko ay ang daming mga krisis na pinagdaraanan sa buhay. Mga kapatid, kung ang dahilan natin ng pag-anib sa isang relihiyon ay para magkaroon ng masaganang buhay sa mundong ito, ay baka nga hindi para sa iyo ang Kristyanismo. Baka nga hindi para sa iyong pagiging Katoliko. Kung ang hinahanap mo ay buhay na walang problema, hindi ito para sa iyo. Sapagkat tulad ng ating gospel ngayon, sinasabi ng Panginoon na yung pagdating niya ay magdudulot ng conflicts, magdudulot ng mga alitan, ng mga sigalot sa ating mga relasyon, sa ating pamilya. Bakit?
Mga kapatid, ito yung tinatawag na mga necessary conflict sa buhay natin. Necessary crisis sa buhay natin. Dahil itong mga bagay na ito ang magpupurify ng ating kalooban. Minsan yung ating mga problema sa buhay, mga pagsubok sa buhay, doon nalilinis yung ating intensyon. Bakit sa kabila ng mga problema at hirap sa buhay, nananatili kang Katoliko? Bakit sa kabila ng mga problema at pagsubok sa buhay, ay nananatili kang sumasampalataya kay Kristo? Bakit nananatili kang nagpapakabuti? Bakit nananatili ka na kumakapit sa Diyos? Doon mapupurify yung iyong mga intensyon. Lalong-lalo na sa oras ng kagipitan, ng kahirapan, ng mga krisis sa ating buhay. Kaya nga, sinasabi rito sa ating gospel na napakahalaga na makita natin na ang tatak, ang marka ng pagiging isang totoong Katoliko, ng isang pagiging totoong Kristiyano, ay hindi tumatakas sa krus. Hindi tumatakas sa mga pagsubok, sa mga hirap, sa mga krisis sa buhay, kundi hinaharap ito. Binubuhat ito na may pagmamahal at may pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, napakahalagang maunawaan natin ito, na bilang Katoliko, hindi aalisin ng Diyos lahat ng problema mo. Nais ng Diyos masolusyonan, yes, at tayo nagdadasal para tulungan tayo na harapin at buhatin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kung ang dasal mo ay alisin lahat ng problema mo sa buhay, hindi ho siguro mangyayari yan. Pero ang tamang dasal na hinihiling natin sa Diyos ay ibigay sa atin yung grasya, ibigay sa atin yung biyaya na ating kinakailangan upang harapin ang mga problema, ang mga pagsubok na may pananampalataya pa rin sa Diyos. Na huwag tayong panghihinaan ng pananampalataya at huwag tayong lumayo sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ito. Yun ang iyong dasalin. Yun ang ating hilingin. Huwag nating hihilingin na alisin lahat ng problema. Hindi po mangyayari iyon. Kasi bahagi ng buhay ito. Alam niyo po, mayroong kasabihan that behind crisis are opportunities. Sa kabila daw ng mga krisis sa buhay natin, ay makikita natin ang mga bagong pagkakataon. Ano yung mga bagong pagkakataon? Opportunities. Una is to grow, to learn, to love, to be a better person, to be the best version of ourselves. Kung makikita lamang natin sa mata ng pananampalataya na yung mga problema at mga pagsubok at hirap sa buhay pala ay mga pagkakataon, ng mga blessings pala in disguise for us to grow as a person, para tayo ay lumago at mas maging mabuting tao. Kaya nga, doon tayo napupurify kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kaya mga kapatid, huwag nating katakutan, huwag nating takasan at iwasan ang mga krisis sa buhay, ang mga problema sa buhay. Dahil ang pagdating ni Jesus ay talagang magdudulot ng mga ganitong sitwasyon. Minsan, the more na inilalapit mo ang sarili mo sa Diyos, kay Jesus, yung pangkamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, ang kukutya, magdi-discourage at sisira sa iyo. Pero ang mahalaga, manatili kang nagmamahal at manatili kang sumasampalataya. Sabi ni Jesus, buhatin ang krus. Sapagkat ang tanging nagiging karapat-dapat sa Panginoon ay ang mga taong marunong bumuhat sa krus. Hindi tumakas sa krus, hindi ikaila ang krus, kundi buhatin, tanggapin, batahin kasama si Jesus. Kaya mga kapatid, ito yung grasya na ating ipagdasal ngayon, na makita natin ang mga opportunities, mga bagong pagkakataon sa kabila ng mga problema at hirap na ating pinagdaranasan sa buhay.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, buksan mo ang aming mga mata ng aming pananampalataya upang makita namin ang mga pagkakataon na lumago, matuto, magmahal, maging mabuting tao na naroroon sa kabila ng aming mga pagsubok at problemang pinagdaraanan sa buhay. Patatagin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.